Maulang umaga sa Luzon, welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin ang mga pagulan dulot ng habagat na pinapalakas ng hindi lang isa, kundi dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating area of responsibility at meron pa tayong bagyo dito sa malayong bahagi ng kalagitnaan ng Pasipiko. Ito ay nandito sa Tropical Cyclone Information Domain ng Pag-asa. So, silipin muna natin yung kabuuan at pangkalatang kalagayan ng ating atmosphere na malapit sa ating bansa. Unahin natin itong bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay napakalayo at isang tropical depression category na huli pong namataan ng Pag-asa sa 3,160 kilometers east ng northeastern Mindanao. So mababa at malayo at hindi natin inaasahang pang pumasok sa loob ng ating area of responsibility. Ito po ay kikilos papunta dito sa general area ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Tingnan natin itong ensemble forecast track ng GFS para dito. So narito yung ating low pressure area. Well, narito yung ating bagyo sa labas ng PAR. Hindi nga kita dun sa mapa yung ating area of responsibility. So banda dito yan. Sa ngayon nga ay hindi natin yan inaasahang pumasok sa ating area of responsibility at wala po yung magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Tutungo lamang po yan dito sa southeastern portion ng Japan. At balikan na natin itong dalawang mas malapit naman sa ating landmass o kalupaan. Ito nga ang dalawang low pressure area, isa po sa loob at isa po sa labas ng ating PAR. Ito pong nasa labas ng PAR ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layang 400 kilometers east ng Calayan, dyan po sa may Cagayan. Well, 400 kilometers west o kanlurang bahagi, nandito po sa may West Philippine Sea ng Calayan, Cagayan. Ito po ay nasa high chance na rin o posible na rin po yan maging isang tropical depression o mahinang bagyo sa mga susunod na araw. Again, ito po ay hindi natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility for now at hindi natin inaasahang mag-landfall. Pero yan po ay kikilos patungo dito sa area ng Hong Kong. Ayan, ito po yung ensemble forecast track ng GFS para dyan. Kikilos pa kanluran at patungo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, dito sa may western section ng ating bansa. Nandito po yan sa area ng China at Hong Kong. So wala po yung magiging direktang epekto sa atin. Pero parte yan ng ating monsoonal trough na kung saan doon tumutungo yung ating habagat o southwest monsoon. Samantalang ito namang nasa loob ng PAR, ito po yung ating posibleng tawaging bagyong Neneng. At nasa high chance na po o mataas na po ang chance niyan maging isang ganap na bagyo in the next 12 to 24 hours ayon sa Pag-asa. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,170 kilometers east ng extreme northern Luzon. Again, ito ay hindi rin po natin inaasahan mag-landfall o tumama sa lupa. So narito naman ang ensemble forecast track dyan ng GPS. Pinapakita dito, nakikilos po yan dito sa katimugang bahagi ng Japan patungo dito sa area ng Taiwan. Again, yung dalawang low pressure area na ito, yung nasa loob at labas ng ating area of responsibility, ito pong dalawa na ito ay hindi nga natin inaasahang tatama sa lupa, pero again, ito yung tinatawag nating monsoonal trough na kung saan kadalasan dyan nagsisimula yung ating mga low pressure area. At yan nga, meron tayong dalawang low pressure area dyan. Ito po, o dyan po dumadaloy o tumutungo yung ating habagat, kaya po tumatawid dyan sa atin. At magpapatuloy po ang epekto niyan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ngayon, silipin naman natin ang mga pagulan na maaaring idulot niyan sa mga susunod pang mga araw. So narito yung heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Pinapakita dito na mostly concentrated pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon yung ating mga pagulan. Possible pa rin yung ating mga 100 to 200 o yung halos walang tigil o walang humpay na pagulan. At minsan may kalakasan po rin talaga yan dito po sa mga areas ng Benguet, including Baguio City, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, at ito nga, sumasabit pa yan sa area ng Bataan. Samantalang, ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, kasama dyan ang Ilocos Sur, mga kabundukan dito sa Cordillera, posible dyan yung ating mga kalat-kalat na pagulan, thunderstorms. Medyo possible din yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas sa pagulan sa mga areas ng Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Bulacan, including Metro Manila at Rizal, maging dito sa ilang bahagi ng Laguna at Oriental Mindoro. At sumasabit din po yung ating 50 to 100 millimeters dito sa areas ng Antique. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon, itong areas ng Mimaropa at ang Western Visayas, maging ang natitirang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon, posible naman yung ating kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. So ito po yung pagulan natin ngayon hanggang bukas. Marami nagtatanong hanggang kailan ang mga pagulan ng habagat.
Ayan, i-explain natin sa pamamagitan ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Meron pa tayong possible 2 to 3 days na may kalakasan pa yung ating habagat. After that, magti-taper down po yan ng bahagya habang papasok ang weekend. So, by Friday hanggang weekend, nakikita natin ang bahagyang paghina o pag-atras yung ating habagat. Pero meron pa rin po tayong mga pagulan dyan, particularly sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Again, magti-taper down, bahagyang hihina, pero hindi mawawala. Mananatiling aktibo po ang ating habagat sa mga susunod pang mga araw. Narito naman ang heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para bukas. So, halos magkamukha yan nung kanina. Benguet, Baguio City, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, nabawasan lang ng bahagya yung Cavite at areas ng Batangas, pero may mga pagulan pa rin tayo dyan. At ito pa rin areas ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro. Meron din tayong mga possible na kalat-kalat o paputol-putol na pagulan dyan hanggang bukas. So ito yung ating 2 to 3 days na possible pang meron tayong mga pagulan dahil sa habagat. So mula ngayon hanggang bukas at sa susunod na araw, sa Thursday hanggang Friday, nakikita na natin ito ng pag-taper down. So doon natin nakikita ang atras ng bahagya, pero again, hindi po mawawala. At kung mapapansin nyo, may mga pagkakataong humihina yung ating mga pagulan at minsan sumisili pa yung ating araw. In-explain na natin yan nung nakaraan dahil po doon sa mga nabubuong kaulapan sa may West Philippine Sea. Ang katangian po ng habagat, para po yung conveyor belt, nabubuo yung mga kaulapan dito sa West Philippine Sea, dumarating sa atin, nagpapaulan, nabubuo ulit, dumarating po ulit sa atin. So para siyang conveyor belt, cycles o by bulto ang dating yan, by batch ng mga pagulan. So minsan tumitigil talaga yung pagulan. Nagkakaroon tayo ng gaps sa mga kaulapan at mga pagulan. Pero not necessarily tapos na agad. O hindi nangangahulugan tapos na agad yung ating habagat. Dahil since aktibo ito, mataas yung chance na magkaroon tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So ito naman po, yung sa darating na Thursday hanggang Friday. Ito yung in-explain natin na paghina ng habagat. So tandaan natin by Thursday hanggang Friday, ito po yung sagot sa tanong na kailan aatras o hihina yung ating habagat o mababawasan yung ating mga pag-ulan. By Thursday hanggang Friday, mostly dito na lang sa western section ng ating bansa, yung ating 50 to 100 millimeters na pagulan. 50 to 100 is moderate to at times heavy rain. So, meron pa rin mga pagulan yan. May malalakas pa rin pagulan yan. Dito sa western section ng Northern at Central Luzon, lalong-lalo na yung mga nakakatanggap ng malalakas na pagulan. Kailangan pa rin po natin mag-ingat, although nakikita nating hihina o atras yung ating habagat. At kung papansinin nyo, ang malaking bahagi ng Calabarzon by Thursday hanggang Friday, Metro Manila, wala na rin kulay. Bulacan, itong Nueva Ecija, itong mga nakakaranas ng malalakas sa pagulan itong nakarang araw pa. By Thursday hanggang Friday, magti-taper down. Again, taper down although walang kulay yan, possible pa rin yung ating kalat-kalat na pagulan. At kapag meron tayong thunderstorms, malakas na pagulan pa rin po yan. Kaya, although humihina or magti-taper down, always ready rin po tayo dahil active pa rin yung ating habagat in the next few days. So, by weekend, magpapatuloy yung ganitong klaseng panahon. So again, meron tayong inasang pang 2 hanggang 3 araw. May kalakasan pa yung ating habagat at bago pumasok yung ating weekend, bahagya po itong hihina. Yun po yung sagot sa hanggang kailan yung ating mga pagulan, dulot ng habagat. Hindi mawawala, pero mababawasan. So bonus, bago tayo matapos, marami tayong naririnig na nagkukumpara ng Bagyong Ondoy sa pagulan natin kahapon. Talakayin natin yan. Kahapon, nakapagtala tayo ng halos 2 linggong pagulan sa loob lamang ng 5 oras. Meron tayong reels about that mula alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. Ito po ay 202 millimeters, 202.1 millimeters na pagulan in 5 hours. Yung ating average kapag August sa Science Garden is 504.2 millimeters na pagulan. So halos kalahati po ng mga pagulan na yan ang naitala kahapon. At kinukumpara nga yan sa Bagyong Ondoy dahil ang pinagkumparahan kasi nila is itong 455 millimeters na pagulan sa loob ng 24 hours. So, sa 24 hours, nakapagtala ng 455 millimeters na pagulan. So, kalahati daw yun nitong pagulan natin kahapon at mas kakonti daw yung ating oras. Pero, hindi po ganoon ang nangyayari. Pero, pag linilaw po natin, ito pong 455 millimeters na pagulan ng Bagyong Ondoy, 341 millimeters na pagulan dyan, ay ibinuhos lamang sa loob ng 6 na oras. So, halos doble po ng tubig natin kahapon ang pag-ulan nito pong Bagyong Ondoy. So, mas maraming tubig ulan na naidulot sa mas maiksing oras, mas malawak po, mas maraming tubig at mas marami pong napinsala ng Bagyong Ondoy. So, hindi po siya comparison na mas malapit. Ang sinasabi kasi is
halos kasing dami daw ng bagyong Ondoy. So hindi po, para tayo nagkukumpara ng lightweight to heavyweight. Ang mga heavyweight natin, Karina, Ulysses, ito pong bagyong Ondoy. Marami pa tayong habagat episodes na may kalakasan at nasa heavyweight category at dumidikit pa dito sa bagyong Ondoy. Pero yung kahapon, marami pong pagulan pero nangyayari po yan kapag mayroon tayong thunderstorms dahil na rin sa ating climate change at nakatulong din yung ating habagat o southwest monsoon sa pagbuo ng mas malawak na thunderstorms. Marami, nagpabaha, pero hindi po kagaya ng bagyong Ondoy. Pero again, kailangan pa rin po natin mag-ingat sa mga susunod pang mga araw dahil aktibo pa rin yung ating habagat at magpapatuloy pa rin yung ating mga posibleng malalakas na pagulan. So ito po yung ating bonus at trivia natin. At iba pa rin talaga itong bagyong Ondoy na may kasamang habagat. Mas marami po tayong mga pagulan dyan, lalong-lalo na ang pinsala na inaidulot niyan kumpara kahapon. So balikan natin itong habagat at mga sama ng panahon na nakapaligid sa ating bansa bukas. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe and dry. Muli ito po ang Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.